ay personal choice ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Una yun. Pangalawa, yung plataforma at yun po ay ang federalismo, parlamentaryo, pati po yung kanyang plataforma sa ekonomiya, peace and order, lahat po yun. Pastor, takbo sila lahat. Kasi pag biglang nanalo yan, di sampal sa mga nangapit kanila. Pero alam mo yun si Pastor, ang kanyang puso talaga para sa ordinaryong tao. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Attorney Panelo. Isa-isa na nga nag-file ng Certificate of Candidacy itong Duterte slate ni Tatay Digong na ngayon ay hinihintay na lamang ang pagpunta nila Mayor Baste at FPRRD dito sa Manila City Hall. Na baka bukas na mga kababayan ang kanilang pagpunta na panigurado ay aabangan ng maraming media. Na walang kasiguraduhan mga kababayan kung si Tatay Digong ba o si Mayor Baste ang tatakbo sa pagkasenado habang ang sa kanila ay mananatiling mayor ng Davao City. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na tila may isinusulong ang KOJC na patakbuhin ang pastor nila na si Pastor Kibuloy. Anong opinion nyo patungkol dito mga kababayan? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. On their persons and on their reputations. So ang tanong ko dun sa column ko, will they remain quiet or silent based on this assault, or will they move forward and fight back? At dahil eleksyon, alam naman nating lahat, kung wala kang posisyon sa gobyerno, kagaya ni Presidente Duterte, open season ka, you're a fair game. Wala kang kalaban-laban, wala kang power. Kaya kailangan talaga magkaroon siya ng posisyon sa gobyerno. Tumakbo siya, kaya ng aking regional advice, mayor, and then may subsequent advice, kung hindi ka pwede mag-mayor ng Davao, tumakbo kang senador. Pero hanggang hindi ho siya nagpa-file, either sa Davao or bukas sa Manila Hotel, hindi pa natin alam ang kanyang talagang papailin. Kasi if you recall, nung tumakbo siya ng 2016, hanggang sa huling sandali, hindi siya nagpaalam. Sinabi niya, hindi siya tatakbo. Nagkaroon lamang ng substitution. Kaya bukas, hindi ho natin malaman kung talagang tatakbo nga siya bilang mayor or bilang senador. But definitely, he is gunning for a position. Dahil pag merong posisyon ng dating Presidente Duterte, he makes a formidable person na cannot just be subjected to all these kind of assaults. Siyempre, itong mga kalaban niya sa politika will not risk messing with this man na meron siyang posisyon. Attorney Sal, ang taong bayan ngayon ay nakatutok sa last 2 days ng filing ng Certificate of Candidacies, particularly dun sa mga senators dyan sa Manila Hotel yung filing ng kanilang COC. Today and tomorrow ay naabangan ng ating mga kababayan kung meron bang isa sa mga Duterte ang magpa-file o maghahain ng kanilang COC. Kayo na malapit po na kaibigan ni Pangulong Duterte, maghahain ba siya sa kabila ng sinabi niya over the weekend that he's running for mayor sa Davao City, or magbabago ba ang kanyang isip, or yung anak niya ang tatakbo? Hindi pa ho natin alam yan. Mag-aantay tayo hanggang bukas. Pero ang payo ko sa kanya, kung hindi siya pwedeng tumakbo senador, patakbuhin niya na lang si Baste, Mayor Baste, sa Senado. Kasi kailangan talaga ng isang Duterte sa Senado. Para magkaroon tayo ng tumatayo dyan na salita talagang walang pakundangan, hindi matatakot. Kasi yung ating mga kaibigan dyan, parang nagsasalita naman, pero mga pahapyaw, hindi talagang kagaya ng mga panahon ni Enrile, panahon ni Miriam, yung mga talagang lumalaban. Kasi
Problema kasi, wala silang kakayahan, kaya hindi sila makapalag. Kasi kahapon, Attorney Sal, pumunta ulit ng Manila Hotel si ang president ng PDP, si Senator Robin Padilla, at sinamahan ni Senator Robin Padilla si Attorney Jimmy Bondoc, no? If you're familiar with Jimmy Bondoc, yung ating sikat na singer dito sa Pilipinas, kakandidato din under PDP na senator, at sinamahan nga ni Senator Robin Padilla. And sabi ni Senator Robin kahapon sa akin, meron pa siyang sasamahan today. And I also asked him yesterday kung anong masasabi niya dun sa pronouncement nga ni former President Duterte is running for mayor. Ito naman ang naging pahayag niya dun sa naging pronouncement ni former President Rodrigo Duterte. Ni Jimmy Bondoc ay personal choice ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Una yun. Pangalawa, yung plataforma ni Atty. Jimmy Bondoc ay ang plataforma ng PDP Laban. At yun po ay ang federalismo, parlamentaryo, pati po yung kanyang plataforma sa ekonomiya, peace and order, lahat po yun. Kaya po tayo nakasuporta sa kanya 100% po. At pangatlo, naniniwala po ako na kailangan natin ang mga tunay na abogado sa Senado. Pangalawa, kailangan po natin ng mga meron talagang exposure na tinatawag po natin na mga kababayan natin na nasa malalayong lugar. Dahil siya po ay isang singer at siya po ay nakaikot na sa buong Pilipinas. At alam ko po, nasa panahon ngayon na gusto natin ng pagbabago, maglagay tayo ng bago. Yan yung naging pahayag ni Senator Padilla regarding dun sa pagtakbo ni Attorney Jimmy Bondoc. Pero ito naman yung naging pahayag niya. Okay na ba yung video? Yung regarding sa kwento ko na lang, Attorney. Kung hindi niyo po alam mga kababayan, itong si Attorney Jimmy Bondoc, no, kaisa ng maisog team at isa rin kritiko ng bangag na administrasyon. Kaya kung ako tatanungin, isa din siya sa mga iboboto ko sa darating na 2025 election. Na kayo ba mga kababayan, ano sa tingin po ninyo? Yung isa, sinahanapan nila yung video, sinabi ni Senator Padilla, umaasa pa rin siya at dinadalangin daw niya every night, Attorney Sal, na sana may Duterte po na tumakbo sa senatorial race. Oo nga, hindi ba yun din ang aking payo? Parang talaga may Duterte. Pero kung talagang walang tatakbo, hindi naman sila. Sila na lang. And over the weekend, Attorney Sal, may mga messages, may mga posts kami nakita online sa social media na nagsasagawa ng mga polls. What if daw, Attorney Sal, tahakin din ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ ang pagtakbo sa Senado? Is Pastor Apollo C. Quiboloy qualified if he decide to run for the Senate? And is it possible na kasama din siya sa slate ng PDP? Isama siya sa slate ng PDP if he decides to run? Oo. Di ba sinagot ko rin sa vlog ko kahapon? Pwede yan. Sabi ko nga, yung apat na inaapi ng gobyerno, tumakbo lahat sila. Patag, Tebes, pinapat to si Go, Pastor, takbo sila lahat. Kasi, pag biglang nanalo yan, di sampal sa mga nangaapi sa kanila. Pero alam mo yun si Pastor, ang kanyang puso talaga para sa ordinaryong tao. Yung kanyang ginagawa sa KOJC, nakikita naman natin. Na pati yung mga indigenous people na alagaan niya. Tapos sila ampon niya. Mga walang magulang. Pinag-aaral, pinalalaki, inaalagaan. Tapos nilalabanan niya pa mga rebelding komunista. Talagang makikita ko, patriotic siya. Yan ang mga kailangan natin sa isang pamalaan, yung mga kagaya ni Pastor Apollo Quiboloy. Mm-hmm. And a lot of people are rooting. I don't know what will be the decision of Pastor, pero marami ding nakaabang sa kanya aside sa mga Dutertes to run. Ano kayo mangyayari sa campaign season, Attorney Sal, no? If the Dutertes, Pastor, and some of the senatorials that are aligned, Attorney Sal, no, doon sa nais ng mga Duterte sa ating bayan?
Eh di, That would be an interesting campaign period, Attorney Sal. maganda yung kampanya. Pero alam mo, ako kasi, dalang-dala na ako dyan sa kampanyang yan. Bakit kanya nadala, Attorney Sal? Bigyan niyo pa po ng last chance sa Attorney Sal na di mo alam mo ngayong marami nakikinig sa iyo na mga kababayan natin at alam naman nila na talagang ang stand mo sa mga Duterte, baka ikonsidera ka. Huwag panghinaan po ng loob. Ako, maniwala ka. Alam mo, nung tumakbo tayo, yung mga gobernador na yan, mga mayor na yan, lahat yan, tutulungan ka yan. Pero pag hindi ka nag-iwan ng pang-ayuda, maniwala ka, wala. Hindi ka kasama. Nakakita ko yun eh. Kitang-kita ko. Talaga yan ang realidad. That's Grabe. Tingnan natin ngayong campaign period, Attorney Sal. Samantala, kaugnay pa rin doon sa paghahain ng COC, Attorney Sal, mula October 1 hanggang October 6 ay umabot na po sa 78 na aspirants na naghain po ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador para naman sa midterm elections sa 2025. Sa party list naman ay aabot na po sa 87 na nakapaghain ng kanilang Certificate of Acceptance of Nomination o CONA. Inaasahan naman ng COMELEC na dadagsa ang natitira pang maghahain na natitirang 2 araw ng COC at CONCON. That would be today and tomorrow, Attorney Sal. Kabilang po sa nakapaghain ng COC sa pagkasenador ay ang singer at supporter ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Jamie Bondo. And Attorney Sal, alam ko meron pang sasamahan today si Senator Robin Padilla na makakasama din sa slate ng PDP.